I-adjust natin ang gatungan nito, papagitna, pati ang salangan, ang usukan hindi na, ganun na lang. Tara po, gawin natin, samahan nyo po ako. Yung naririnig nyo pong ingay, tulo ng tubig yun, kasi po may nagsasalo. Pasensya na po sa ingay. Lalo na po sa ingay na to. Ito po ay generator. Pasensya na po kayo sa ingay ng generator. Sobrang ingay talaga. Rason kung bakit pinunta ng generator dahil sa mga lubat na cellphones para makapag-charge ba? Diba? Nakikita mo ba yung gumagalaw na yan? Kutsara yan. Nagtutuwid ko ng length ng pugon para diretso ba? Ay, salamat at nakapag-charge na raw sila. Pwede na raw patayin ng generator. Ayan na, i-off ng generator. Okay na? Wala nang maingay? Tayo na lang. Joke. Tuloy na natin ang ating ginagawa. Alam nyo, dati oblong itong kalan o pugon. At ngayon po, babaguhin natin ang kanyang anyo. Gawin nating square o rectangulo para maiba naman, di ba? Trivia. Alam nyo ba, ang tagal ng pugon na to ay nasa humigit kumulang 30 years na, mga kaibigan. At palipat-lipat din ang pwesto nito. Dati nasa loob bahay, ngayon nasa labas. Ilang beses nang nasa labas, nilipat-lipat. Hindi rin i-reconstruct, kundi rene-renovate. Status lalong tumitibay habang tumatagal na ginagamit. Maintenance, lupang bahay ng anay, ipa o mga uri ng dahon, at tubig. Siyempre, una sa lahat, panahon at dedikasyon. Diba? Benepisyo, tipid sa gas o kuryente, nakaaliw, nakalilibang, tanggal stress sa pangaraw-araw na gastusin. O diba? Laking tulong. Kaya order na. Este. Gawa pala kayo para lalo po kayong makatipid. At napakadali lang gawin to. Pamamaraan. Una, venue o lugar paggawaan o paglalagyan ng pugon. Pangalawa, paghahanda sa kagamitang pangbungkal lupa at paglalagyan. Kung may bota ka, mas maiging magsuot. Pananggalang sa tinik o kaya baka may ahas ay di ligtas ka. At sombrero, lalo't pag mainit. Pangatlo, syempre, pang-snack o merienda, lalo na ang tubig. Baka ka mag-dehydrate. Mahirap na. Pang-apat, paghahanap ng lupang bahay ng anay, paghuhukay, pagdadala, pauwi. Yun na. Tapos na. O diba, ang dali? Sundan lang ninyo ang mga pamamaraan sa paghahanda at paggawa ng pugon o lutoang gawa sa lupa. At ito na i-move natin konti ang gatungan kasi medyo hindi tapat siya sa sa salangan ba, para maiaksakto natin ang pagkakatapat ng gatungan, salangan at labasang usok para magkakaayon ba, di ba? Tara po, ituloy na natin to. Na-adjust na natin itong gatungan. Ayusin na lang natin. Gamitan na natin ng halo para sa pagwawasto. Ang solid mixture ay gawa sa
rice husk, at termite house soil. Sa paghalo ng dalawang ito, nakalilikha ng matibay na produkto. Ito nga, napakagandang gamitin sa paggawa ng pugon o lupang kalan. Sulit at hindi nabibitak, napakatibay talaga. At ito nga nasa ilang araw na hindi ko paggawa, ni wala man lang konting bitak ang nakita. Sulit, ang tibay talaga. Nasa huling bahagi na tayo ng pag-ayos ng ating kalan o pugon. Nasa finish na tayo o pagpapantay. Rough pa siya, di ba? Pakinisin na lang natin. Tapos na. Pwede na. Tapos na noon. Pwede nang gagawa uli ng bagong project. Things needed: bota, sombrero, panghukay, paglagyan, merienda, tubig, tinapay, at iba pa.